Yo, yo, yo! What's up, Universe? Joniverse Channel muli nagbabalik for another tips and tutorial video ngayong araw. So, yung ituturo natin ngayon ay isang makalumang pamamaraan ng pagtatato. Tinatawag na henna tattoo. Ang henna tattoo, sa mga hindi nakakaalam, ay isang temporary tattoo lang naman. Tumatagal siya ng 1 to 2 weeks sa katawan ng isang tao. So, bago yan, shoutout muna sa mga lahat ng mga tattoo artist dyan. Mabuhay kayo mga sir. So, nagsimula ako mag-henna, high school pa ako, so matagal na talaga. So, kung talaga sana itong gawa ng video, kaso medyo busy sa trabaho. Ngayon ko lang siya nabigyan ng oras. Anyway, ito yung mga paraphernalia o mga kakailanganin natin para makapagtato na tayo. Unang-una, syempre yung merong blackening shampoo. Mabibili niya sa drugstore, 9-10 pesos siguro. Yung lagyanan, applicator yata ang tawag dito. Yun. Hiniram ko lang to sa tropa natin. So dati, nung high school pa ako, toothpick lang yung gamit ko, tapos tinitimpla ko yun sa baso ng mineral, gano'n. Dati yun, pero ngayon may mga applicator na, mas mapapadali tayo. Ang ginagawa ko rin yung importante to kasi kung maglalagay ka ng shadow, yung gagamitin mo. Pwede naman yung sa tainga yung cotton buds. Yun. Para ko ng sa walis ting-ting na maliit na gapas. Iniito ko yung dyan. Nirolo ko lang parang ganito. Mga gamit natin, papakita ko sa inyo kung paano gamitin to. At syempre, cream silk na pink. Noon, ang pinaka-the best talaga dito noon ay cream silk na black, yung brilliant black na cream silk. Yun ang pinakabagay dito sa blackening shampoo natin. Kaso ngayon, napansin ko wala na out of stock na ngayon yung cream silk na black. May nakita ako sa online cream silk na pink yung ginamit, kaya try natin to. Pero mas strict ko sana yung black. So ito na muna kasi out of stock na nga yun blackening shampoo, cream silk na conditioner, tapos nahulog. Kinuha ko lang yung nahulog kasi bari kung nakapansin mo yung place natin, medyo nasa loob ako ng kwarto, masila o mainit. So dapat pag nag-henna tattoo kayo, nasa mapresko o chill kayong place para hindi agad nalulusaw yung design na gagawin nyo sa katawan nyo. Bale, ito na pala yung natimpla ko na yung blackening saka yung cream silk. Na-mix ko na siya, linagay ko na siya dito, mix ko. Ito na siya ngayon. Napapansin nyo yan sa loob. Shake ko lang ng gano'n. Sa mixing ng blackening at conditioner natin, dalawa nito at isang conditioner. Halo mo lang yung sabay-sabay. Bali, isa nung linagay ko nito, isang cream silk. Tapos dalawa na nito yung nalagay ko dito. At dapat hindi siya gaanong malabnaw, hindi lang siya masyadong malagkit. Dapat importante yung tamang pagtimpla o mixing ng dalawa na to para maging maayos ang design na ilalagay mo sa katawan mo. At syempre, tapos na tayo i-mix to, mag-design na tayo ng kung ano man gusto mong i-design sa katawan. So may ginagawa na akong design kanina naisip na ako at nakagawa na akong design dito sa forearm natin. Makikita nyo, ayan, may biomechanical siyang, ito yung tinatawag na biomechanical design. So skull, tapos may skull neck, yung layout natin. Yan ang gagawin natin ngayon. Sisimula ka pa lang, dapat ma-press ko yung lugar na lamig para hindi siya natutunaw. Kung mapapansin nyo yan, pinapawisan na ako lang. So yan. Tingnan natin kung anong kakalabasan nito. Tara. Yung guys, lumipat ako ng place kasi mainit talaga dun sa taas sa kwarto ko, kaya pansin nyo, nalulusaw yung design, so masasayang siya, kaya dito tayo sa kwarto na naka-aircon tayo. Dito natin ito papatuloy. Tara. Scratch.
Scratch. Scratch. Guys, malapit na tayo matapos. Pag medyo daanan nyo na yung mga linya, so ito na yung purpose nito, yung ginawa natin may bulak sa tingting. Yun yung panggagawa natin ng shadow. Halimbawa, ganito, shadow na lang. Kaya na kayo, medyo wala na talagang practice kaya medyo nakikita ko lang. So yun ang magiging shadow natin. So pahid mo lang dyan para mabuhay-buhay yung yung design mo. Nakapakain, diba? So, pang nabubuhay-buhay yung design. So, may shadow. Ang ganun. Pero malapit na siya matapos. Scratch. Tapos natin gawin yung biomechanical skull design dito sa forearms natin. Papatuyuin na lang natin to at huhugasan natin siya ng tubig mamaya maya. So ayan mga brad, so sa tingin ko tuyong na siya at ready na siya para masain. Let's go. Wow, set. Make sure nyo lang na sundan nyo lang yung mga tutorial at tips na shinare natin ngayon. Sigurado makakagawa ka rin ng ganitong mga henna tattoo design. Ako si Jonavers at ako'y pansamantala munang papaalam. May natutunan kayo sa shinare natin video ngayon. Please like, comment at share, and don't forget to subscribe sa my channel. Laging tandaan na ang pagtatattoo ay pinag-iisipan na hindi lang doble, dapat triple kasi ilalagay mo sa katawan mo. Dapat make sure na gusto mo yung design na ilalagay mo. Yun lang. See you later, alligator. Peace.